Alam naman ng lahat na maraming bansa ang hindi nagiging kasundo ng China dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mula sa mga negosyo, produkto, teritoryo hanggang sa mga simpleng bagay na lamang ay tila nadidistansya ito sa ibang mga bansa. Maraming mga bansa ang tila may galit sa China dahil na rin sa bully umano ito pagdating sa teritoryo, lalo na sa mga nasa Southeast Asia. Marami ding mga bansa ang nagsasabi na ang bansang China ay malaking banta umano sa demokrasya. Kaya naman para sa video natin ngayon, atin ang alamin kung bakit umano dapat na i-boycott ng buong mundo ang China at ano ang dapat gawin upang mapigilan ang bansang ito. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa video nating ito, ang aking tinutukoy na China ay ang Communist Party ng China. Ito ay isang partido na patuloy na nagdidikta at nagtatag sa China ngayon. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong naninirahan o residente ng China. Una ay pag-usapan muna natin ang kanilang economic tactics mula sa pinaka-basic trades nito. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay nakikipag-trade o nakikipagkalakalan sa ibang bansa. Una ay ang hindi available ang isang partikular na produkto o serbisyo sa inyong bansa at maaaring makikita lamang ito sa ibang bansa. Halimbawa na lamang, ang saging noon ay hindi available sa Britanya bago pa ang taong 1633 dahil ang kanilang klima ay hindi angkop sa pagtatanim ng saging kaya naisip nilang mag-import ng saging. Ang pangalawang dahilan ay ang produkto o serbisyo na hinahanap ng isang bansa na wala sa kanila ay makukuha o available sa ibang bansa sa napakamurang halaga lamang. Tulad na lamang ng BPO dito sa Pilipinas, sa atin nagtayo ng mga call center companies ng Amerika dahil di hamak na mas mababa lamang ang pasahod sa mga Pinoy kumpara sa kanilang sariling bansa. Ang pangatlong dahilan ay dahil ang serbisyo o produkto na hinahanap ng isang bansa ay mas maganda ang kalidad ng mga ito sa ibang bansa. Dahil sa mga ito ay makikita na malaki talaga ang bentahe ng pakikipagkalakalan o pakikipag-trade sa ibang bansa dahil mayroong mapagpipilian ng mga consumers na mura, de kalidad at maraming mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Bawat bansa din ay siguradong makikinabang sa kalakalang ito. Pero paano ang mga bansang walang kakayahang mag-export ng kanilang produkto at salat din sa mga natural resources na maaari nilang gamitin upang makapag-export din sila sa ibang mga bansa na kung minsan nagkukulang pa ito para sa kanilang pansariling konsumo? Ang mga bansang ito ay madalas sila pa ang nag-i-import ng mga produkto upang kanilang magamit. Kung mag-i-import lamang sila ay malaking gastos ito sa kanilang bansa at wala silang matatamong kahit na anong insentibo. Sa ganitong pagkakataon, may ilang mga mapagsamantalang mga bansa na tataasan ng buwis na ipapataw sa pag-export nila sa kanilang produkto sa mga bansang nag-i-import at walang kakayahang mag-export. Ito ang tinatawag na taripa. Kailangan magbayad ng taripa ang isang bansa bago ma-import ang produkto sa kanila mula sa ibang bansa. Tiyak naman at tiba-tiba ang magiging kita ng bansang nag-e-export ng produkto. May iba pang mga dahilan ng pagpapatupad ng import taxes. Halimbawa na lamang kung ang isang bansa ay nais i-pressure ang isa pang bansa tungkol sa isang geopolitical decision o kung may isang bansang hindi naging pabor sa economic decision ng isa pang bansa, tataasan nito ngayon ang taripa bilang ganti o pagsalungat. Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa.
Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon na ang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo, at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito, subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Pangalawa sa mga armas ng China upang umibabaw ay ang tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-e-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China, at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Ilan lamang ang mga taktikang ito na ginagawa ng bansang China, kaya noon nagdeklara si Donald Trump ng Amerika ng trade war laban sa bansang ito. Tinaasan ni Trump ang import tariff sa kanilang bansa upang mapigilan ng China sa kanilang ginagawa na silang mas nakikinabang. At ang trade war na ito ay nagdulot ng pagkatalo sa bawat bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kung sakaling i-boycott natin ang China, ito marahil ay sa pamamagitan ng pagpataw ng mataas na import tariff at bawasan ang pakikipagkalakalan sa kanila. Pagdating naman sa usaping politika, sinusubukan ng Chinese Communist Party na impluwensya ng ibang mga bansa. Isang halimbawa nito ay ang bansang Australia. Sinusubukan ng China na manipulahin ang mga tao sa internal politics ng Australia. Naging usap-usapan noon ang paggawa ng China ng mga nasa libu-libong WeChat accounts upang pagtawanan at ipahiya ang nooy Prime Minister ng Australia. Hindi lamang ito, napabalita din na nagtayo ang China ng mga spy network sa mga universidad sa Australia upang mag-espiya sa mga Chinese students. Ayon sa lumabas na balita noon, isang estudyanteng Chinese ang nag-aaral sa University of Queensland sa Australia ang umattend sa isang protesta na kontra sa gobyerno ng China. Ilang araw lamang ang lumipas ay binisita ng mga opisyal ng China ang pamilya ng naturang estudyante at binantaan umano ang pamilya nito na patahimikin at kontrolin nila ang kanilang anak. Dahil kung magpapatuloy umano ito ay hindi magiging maganda ang kahihinatnan nilang mag-anak. Gumagastos ng malaki ang China upang mag-espiya sa mga nag-aaral na Chinese sa bansang Australia. Bukod sa Asia at sa kanlurang Europa, ang Africa ay hindi din pinalagpas ng bansang China. Tila tinake advantage ng China ang kahirapang pinagdaraanan naman ng Africa. Sa bansang ito nagpatayo ang China ng mga dam, highways at malalaking mga proyektong pang-imprastruktura na ang gastos ay ipinautang ng China sa gobyerno ng Africa. Alam ng China na ang bansang ito ay walang kakayahan na mabayaran ang lahat na ito bilang isa lamang na mahirap na bansa at wala ding mapagkukunan ng tiyak na yaman. At sa hinaharap,
Kung sakaling hindi talaga ito mabayaran ng Africa, kukunin ng China ang pagkakataong ito upang bumawi sa Africa sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga lugar mula sa bansang ito. Hahanap sila ng mga lugar na kung saan maaari silang magpadala ng mga militar at magtatayo ng kung ano-ano, tsaka nila ito aangkinin tulad na lamang ng mga pantalan. Ito ay tinatawag na death trap o patibong gamit ang pagpapautang. Sa pamamagitan nito ay masisira ang buong bansa tulad na lamang ng nangyari sa Zambia na isa ding bansa sa Africa. Isang ulat ang lumabas noong taong 2018 kung saan ang gobyerno ng Zambia ay ibinebenta ang kabuuang kontrol ng kanilang National Electricity Company sa bansang China bilang kabayaran sa kanilang naging utang sa China na hindi na nila mabayaran. Ang pinakamahalaga at pinakamalaking pantalan din sa Kenya, ang Port Mombasa, ay ginawa ring kabayaran ng gobyerno ng Kenya sa kanilang naging utang na hindi nila mabayaran sa bansang China. Ang Nigeria ay isa na namang bansa na maaaring mahulog din sa patibong na ito ng China. Ilan ding mga bansa sa Asia ang nakakaranas ng parehong sitwasyon ng mga bansa sa Africa sa kamay pa rin ng China. Gaya na lamang ng isang buong isla sa Maldives na naibenta sa China. Ang Hambantota ay napakahalagang pantalan para sa Sri Lanka. Noong una pa lamang ay hinayaan ng Sri Lanka na gastusan at ipatayo ng China ang naturang pantalan. Subalit nang matapos ito at hindi mabayaran ng Sri Lanka ang kanilang naging utang sa China sa pagpapatayo ng naturang pantalan, kinuha ng China ang buong pantalan na nasa 15,000 acres ang laki at magiging pag-aari nila ito sa loob ng halos isang siglo. Maaring magamit ito ng China para sa kanilang mga military warships sa kanilang navy at mga kasundaluhan. Tila gagamitin ng China ang mga ito bilang kanilang magiging kalsada para mas madali pa para sa kanila ang makontrol ang mas marami pang bansa. Isa pa, wala din palang kalayaan ng media sa China at walang nagiging oposisyon ng gobyerno dahil sa pamamalakad nitong diktatorya. Ito din ang maaaring dahilan noong magsimula ang COVID-19 sa kanilang bansa. Hindi nila alam kung paano itong nagsimula, paano kumalat at kung naibigay ba nilang lahat ang impormasyong kailangan ng publiko tungkol sa nakamamatay na sakit dahil wala silang malayang pamamahayag. Ilan lamang yan sa mga taktika ng China, marami pang iba. Ang pagsulat ng boycott China sa papel at pagsira sa kanilang mga produkto ay walang direktang epekto o tama sa kanila dahil kayang-kaya itong laruin ng China ng hanggang next level. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!